Hello mga kasari, good afternoon po sa ating lahat. Time check natin is 2:10 PM. So, end of the month na. End of September 2023. So, September 13 na nga tayo ngayon. Bukas is October 1 na. O, diba? Ganon kabilis talaga yung araw. Kaya hindi natin talaga mapipigilan yan. So, dahil nga end of September na, end of the month na, mag-whole and price update tayo para sa mga puhunan ng ating mga pinamili for today's video. So, kanina kasi nag-utos ako sa anak ko para mamili ng mga paninda natin, ng mga halos araw-araw na binibili ng ating mga customer. So, sa panahon ng tagtumal, hindi natin kailangan na punong-puno talaga yung ating tindahan. Dahil nga, di ba nga, ang layo na nga ng agwat ng ating pamimili. Hindi katulad talaga ng dati na almost araw-araw talaga namimili tayo. So, dahil nga sa panahon ng tagtumal, hindi natin kailangan mamili ng araw-araw. Ang importante, kahit na hindi punong-puno yung ating tindahan, sabi nga natin, di ba, madalas natin sabihin or natin ng mga kasari dyan na masarap sa paningin o masarap tingnan pagka punong-puno yung ating tindahan. Pero pag ganitong mga tagtumal talaga, hindi natin kailangan punong-puno yung ating tindahan, lalo na kung inaabutan lang din naman expired. Aanhin mo naman, di ba, yung puno yung tindahan, marami kang stock, kung naabutan naman siya na expiration date, o di ba, sayang din. Kaya ang importante yung huwag lang natin nahayaan na mawalan tayo ng mga items na talagang halos araw-araw talagang binibili ni Tomer. Yun ang importante dahil doon tayo kahit kumikita sa araw-araw na binibili ni Tomer, di ba? So, kaya mag-whole and price update tayo for today's video dahil nga yung ating mga presyo ng ating mga bilihin, di ba, halos araw-araw or almost monthly siya na nagmamahal. Para lang din updated yung ating mga kasari dyan at saka yung mga nanay, di ba, tayong mga nanay na talagang yung ating i-hold for today, yung ating mga paninda, talagang hindi lang naman pangbenta, kundi talagang ginagamit talaga natin sa pang-araw-araw sa ating pamamahay. So, at dahil dyan, magsisimula na tayo mag-whole and price update sa ating mga napamili. So, ito guys, napamili ko pa ito noong September 27. O, diba, biruin mo, 3 araw na talagang kakapiranggot lang, hindi pa natin nagagawang i-display o ayusin sa ating loob ng tindahan. Sa dami ng ating mga gawain, hindi lang tayo bilang tindera, kundi bilang nanay na rin at tatay, dahil na syempre, single mom tayo, diba, bilang muchacha. Ayan, so, i-haul ko na rin and price update ko na rin to sa inyo para updated na rin yung ating mga kananay dyan na nagbabudget para alam din nila yung mga price ng kanilang mga bibilihin sa mga susunod nilang pamimili. Ayan. So, itong ating Milo, yung ano to, 12 pieces siya is 99 pesos na lang. So, naka-promo ito. Kasi kung hindi ito naka-promo guys, nasa 100 plus. Yung ano niya, yung puhunan nito. And then, yung ating Marlboro Blue, isang kaha lang, 155 pesos. Bawat kaha. So, sa Camel din natin isang kaha is 107. Ayan, yung ating Camel. So, per kaha-kaha lang muna ako sa mga sigarilyo dahil nga ultimo mga sigarilyo is sobrang tumal. And then, yung ating Cotico Brown Tintak natin, isang tie is 114 pesos. So, bali yung isang tie na mga kape natin is 10 pieces na yan. Hindi 12 pieces ha. Kasi yung iba, akala nila 12 pieces ang isang tie ng mga kape. Tapos, dito naman sa kabilang plastic is yung ating Joy. Ayan, dishwashing liquid. Bali kalahating tie lang ito guys. Kasi nga, diba, slow moving tayo ngayon sa ating tindahan. Kaya, kalahati muna yung binili ko. So, bali, ang kalahati nito is 6 pieces. Bali, ang isang tie niya is 12 pieces siya. Ang presyo niya is 35 pesos.
Tapos yung ating keratin gold naman na kalahating tie is 36.50. So ang kalahating tie din nito guys is 6 pieces siya. Ayan, 6 pieces. So bali yung mga binili ko dito is ibang grocery yung aking mga binilhan dito sa mga to. Tapos ito naman yung mga pinamili kanina ng aking anak, yung mga inutos ko. Doon naman ito sa suki ko na grocery kasi medyo mas mura doon yung mga bilihin. So ito lahat yung laman ng ating box. Ayan, bali mag-unboxing naman tayo dito. So itong ating Nissin Ramen Creamy Seafood, 13.55 each itong ating Nissin Ramen Creamy Seafoods. So bali 5 pieces lang yung pinabili ko nito. And then, ito naman Nissin Cup Noodles natin na Creamy Seafoods din flavor is 21.20. 2 pieces lang yung pinabili ko nito guys. So, dito naman tayo sa mga shampoo, conditioner at saka yung ating mga powder na sabon. Yung cream silk natin na kalahating tie, 36.30. Bali, yung kalahating tie nito is 6 pieces. Sunsilk pink naman natin kalahating tie is 34.20. 6 pieces din yung kalahating tie nito. So, ito naman serve natin na green calamansi flavor. Ito, 5.80 each. Ang computation nila kasi doon sa grocery nito is per piraso. Kaya 5.80 each siya. Isang tie itong aking pinabili. So, dito naman tayo sa surf na pink is 6.25 each. Isang tie naman yung aking pinabili rin dyan. Nissin Cup Noodles naman natin, Cheesy Seafoods, is 23.55 each. 2 piraso lang yung aking napabili. So, ito naman natin Pansit Canton na extra hot, 13.25 each. So, bali 5 pieces lang yung aking pinabili. Sa UFC ketchup naman natin 100 ml. Ayan, 100 ml yan. Ayan, bali 10.25 ang isang piraso. 5 pieces lang yung aking pinabili dyan. So, ito naman Great Taste natin granules, 25 grams is 20.5 centavos. Yung wash sugar naman natin, DKE sugar, wash sugar tig 1/4 is 19.95 each. So, bali 4 na piraso lang yung pinabili ko niyan. So, meron ulit akong pinabili ng isang kaha ng Marlboro Blue, 155 pesos per kaha. Yung Mega Sardines naman natin na green is 22.50. So, bali 3 pieces lang pinabili ko niyan. Ayun yung dalawa. So, meron tayong 2 piraso lang ng ating 4. Yung gin 4x4. Dahil nga sobrang tumal, diba? Kahit yung mga alak natin. Kaya 2 piraso muna kasi kakaubos lang kagabi ng ating 4. 115.75 each. Tapos, ito naman ating Coke 1.5. Hindi na muna talaga ako bumili ng per case. 4 pieces lang itong pinabili ko. Meron pa tayong natitira sa ref ng 1 piraso. So, bali 62.10 each yung ating 1.5 Coke. So, tapos, nagpabili lang ako ng 6 pieces ng 1.5 na mantika na labo. 546 lahat yan. So, pumapatak siya ng 91 pesos per 1.5. So, ayan mga kasari, tapos na tayong mag-price, mag-whole and price update sa ating mga napamili. Ayan, so, napakainit. Sobrang init mo. Nakakaloka. Kahit na nag-uulan-ulan, kahit na sabihin mo yung umuulan talaga na malakas yung ulan, ang banas, nakakaloka. Sa Japan, balita ako, malamig na. Mag-uumpisa na. Siguro dito sa Pilipinas, no, magiging taglamig na naman dito bandang December. Ayan. So, para sa akin mga kasari, uulitin ko lang. Kasi yung ibang mga kasari natin dyan, lalo kung magkakatabi yung mga kakompetensya nila, paramihan sila ng laman ng paninda.
hanggat maaari, pag alam naman ninyo na talagang tagtumal, lalo sa panahon ngayon, 'di ba? Napakatumal talaga ng mga negosyo. Hindi lang naman yung ating tindahan, hindi lang naman ang sari-sari store na kadalasan nagkakaroon ng tagtumal. Lahat ng mga negosyo, sabi ko nga, na lagi kong sinasabi at sa ating vlog, lahat ng mga negosyo ngayon talagang napakatumal. Ayan, lalo dito sa amin, ultimo yung mga taga-palengke, dumadaing talaga sa sobrang tumal ng kanilang mga negosyo. Ang daming mga nalulugi, lalo na yung mga nagtitinda ng mga karne, mga nagtitinda ng mga manok, kasi makikita mo na lang kung minsan talagang tinatapon na lang nila sa kanal yung kanilang mga paninda dahil nasiraan. Yun ang talagang number 1 na masaklap, diba? Halos umiyak ka na ng dugo dahil napakalaki ng pinuhunan mo bago matatapon lang pala sa wala. Ayan. So, hindi natin kailangan na maging punong-puno yung ating laman ng tindahan sa panahon ng tagtumal. Lalo na, maganda talagang tingnan sa isang sari-sari store na punong-puno yung laman ng ating tindahan. Pero kung ang layunin mo lang ay makipagkompetensya sa yung katabi na sari-sari store, na kapwa mo sari-sari store, na paramihan kayo ng laman ng tindahan, 'di ba? Kasi hindi maiwasan yan, karamihan yan. Yan ang napapansin ko, kahit dito sa amin, kung magkakatabi talaga ay yung kanilang mga negosyo, kung magkakatabi kanilang mga sari-sari store, talagang hindi maiwasan na paramihan ng mga laman ng paninda. Pero dapat iisipin nyo rin, lalo kung tagtumal, isipin nyo rin kung na yung ating mga paninda, may mga karamihan dyan may mga expiration date. Kaya hindi basta-basta at hindi biro ang magkaroon ng isang sari-sari store. Kahit nasabihin mo na maliit lang talaga na negosyo, ay hindi biro. Dahil kailangan talaga matuto ka sa pagmamanage lahat ng mga bagay, paikot-ikot dito sa ating sari-sari store, ay kailangan matutunan mo. Hindi basta nagtinda ka lang or nagbenta ka lang, namili ka lang, hindi ganun. Kailangan talaga sa isang negosyo ay marunong ka. Ayan. So, hindi yung basta-basta ka lang mamimili, ay kailangan punuin ko yung aking tindahan para maganda sa paningin ng mga customer, para maganda sa paningin ng kakumpetensya, diba? Para mainggit, yung mga ganon, painggitan ba? Hindi natin kailangan ng ganon kung ganito na panahon ng tagtumal, diba? Pero kung alam mo naman na talagang malakas ang yung sari-sari store, bakit hindi mo punuin? Pero kailangan, puno man yan, kailangan siguraduhin mo na yung yung talagang nabibenta siya, na hindi talaga inaabot siya na expiration date. Ayan, yung talagang hinahanap palagi ng ating mga customer. Yun. So, hanggang dito na lang yung ating vlog for today. Maraming salamat sa walang sawang suporta, lalo sa aking mga ka-Team Tisay, sa aking mga YT friends. Maraming salamat sa walang sawang panonood ng aking vlog. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye! Please subscribe to my second channel and follow me and like to my FB page, Katis Vlogs. You can join also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.